Hello guys, welcome back sa aking channel. So, pag-uusapan natin part 2 no? Dito sa ating EDSA. So, bibigyan ko kayo ng isa pang halimbawa na tawag dito, mga pasaway. Ah, so, Egypt. So, papanoorin natin. Dinownload ko siya. Ito. Again. Ito. Ay, ang galing, oh. Oh. Salubong yan, salubong, oh. Ayan, oh. Oh, salubong yan, oh. Oh. Ayan ba ang tamang maneho? Kaya hindi umunlad ang Pilipinas dahil dyan. Oh. Oh. Ayan ang problema sa Pilipinas, eh. Oh. Ah, hindi kita tatabihan. Pasintahan tayo. Uubusan tayo ng oras dito. Tingnan mo lang. Ayan yung number, oh. NFN 4200. Viral ka ngayon, loko ka ha. Gusto pa patrasin. Ayan Yun. kasi traffic. Traffic kasi. Traffic kaya okay lang sa kanila yung sumalubong. O yan, modern jeep na yan ha. NFN, 4200. Sumalubong pala. Kaguhan mo, Ayan, oh. Ayan. Ba't linya mo ba to, pre? Ikaw pa galit? Wala ka sa linya mo? Ha? Hindi mo naman linya to, ha? Hindi mo naman linya to. Salubong ka. Ikaw pa matapang? Sabi mo ako matapang? Maayos ka. Huh. Ako mayabang. Nasaan lugar ka? Linya mo yan? Ba't kita bibigyan? Linya ko to. Oh, ba't ka sumasalubong? Oh, gawin mo. Papakutin mo? Sayang walang video. Papakutin mo? Ulol! Gago! Wala ka ng lisensya, tingnan mo lang! Yun na yun. So, yun pala. Yun na yun pala. So, hindi siya nagbigay. Ano siya? Since traffic yung kabila. Kaya nag-e-echo. Since traffic yung kabila, yun naman siya sa tawag, sumulubong sa nag-counter flow siya. So, mga ano eh, kaya hindi muulad yung Pilipinas. Kasi may mga ganong tao na tawag, kahit walang batas trapiko na ang tawag, enforcer yan. Nagiging ano, kapag bigay ka naman, dapat ikaw magbigay. Di ba? Maluwag naman yung traffic dun sa ano mo. So, ikaw magbibigay. Hindi dapat ganun. Kaya nga traffic. Meron kang designated lane. Di ba? So, dapat doon ka lang sa designated na lane mo. Kung ganun ka, di ba? Kaliwa. Hindi doon ka doon sa kabila para walang away. So, yan. Parang sa bike lane lang din. So, ngayon ko yata is ginawa nilang shared. Ang masasabi ko lang naman dyan, pagka shared na download na, iyan na natin, panoorin natin. Tapos, i-download ko rin para ito. Panoorin natin. Mga motorist pang dadaan. Pansamantalang pagsasabihan at hindi na muna pagmumultahin ang mga motorcycle rider na dumadaan sa bike lane sa EDSA ngayong linggo. Ayon sa MMDA, pinag-aaralan naman ng ahensya ang iba't ibang opsyon, kabilang na ang posibilidad na gawing shared lane ang bike lane sa mga nagbibisikleta at nagmomotorsiklo. Narito ang balita ni Jason Rubrico. Mahigpit pa rin binabandayan ng mga enforcer ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang bike lane sa EDSA. Pinapara ang mga motorcycle rider na nakikisiksik sa linya ng mga nagbibisikleta. Pero ang MMDA, bibigyan muna ng palugit ang mga mahuhuling rider ngayong linggo. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, pagsasabihan lang muna nila ang mga ito at hindi na muna pagmumultahin ng 1,000 pesos. Nag-common ground po tayo na 1 week, tatauhan lang namin, babantayan para ma-warn
ma-inform po yung mga tao kasi nga po medyo nakasanayan na pumapasok dyan kahit na hindi dapat dahil may batas nga po. Dinipensahan naman ni Artes ang naging hakbang ng MMDA laban sa mga motorcycle rider. Paliwanag ng opisyal na hindi na bago ang nasabing polisiya sa exclusivity ng bicycle lane at mahigit 3 taon nang ipinapatupad. Dagdag pa ni 3 years Artes, na pala daw lalong yan. hindi rin aniya tama na sabihin na ginigipit nila ang mga motorcycle rider. Lahat po ng sasakyan, whether four wheels or motorsiklo, kung sila ipapasok sa bicycle lane, sila po ay huhulihin din natin at pagmumultahin. Sa ngayon, pinag-aaralan na ng MMDA Teka lang, ang teka iba't lang. ibang opsyon Kung papasok, paano kung liliko sila sa kanan, di ba? So siyempre, papasok talaga sila dun sa bicycle lane kasi mag-yield sila eh. Or turning right, di ba? Kasi, kanyari, papasok ka sa isang kanto, mag-yield ka, mas yield dun sa bike lane, di ba? Papasok ka sa bike lane, then kakanan ka. Ang, ito lang, napapansin ko pagka kakanan sila, inuunahan nila yung nagbibisikleta, saka sila kakanan. Diba? Which is unfair dun sa nagbibisikleta kasi ano ka na ng pace mo. Kunyari, medyo mabilis ka. Medyo mabilis ka. Takbong 20, kahit takbong 20, ah. So, pepreno ka. Minsan sasanggiin ka pa eh, di ba? Dapat papasok kayo dun sa bike lane, nasa likod kayo ng nasa likod kayo ng cyclist, tawag nyo siyang unahan, tapos kakanan kayo. Or minsan kasi, yung unahan nyo, para kumanan kayo. Palagpasin nyo muna yung cyclista, di ba? Pasok kayo sa bike lane, nasa likuran, or nasa harap kayo ng cyclista kasi kakanan na naman kayo. And, don't forget yung signal lights. Kasi hindi naman kami manghuhula, ba't kayo pumasok, papasok kayo ng bike lane, mag-signal light kayo. Para aware kami, kakanan pala sa kaya sa pumasok ng bike lane. Di ba? Wala namang problema doon. Pumasok ka ng bike lane, kakanan ka, mag-signal light ka. Hindi yung naka-signal light ka nga, in-overtaken mo yung cyclista para tapos ikakat mo siya, di ba? Kasi hindi naman namin kayo nakikita sa likod kung di ba? Hindi mo basta pasok ng pasok. Tapos, pagpatuloy natin. upang magamit ng tama ang bike Bike lane sa lane. EDSA. Isa rito, ani Artes, ay ang gawing shared lane ang bike lane dahil Shared. anya underutilized ang nasabing linya. Sa datos ng MMDA, nasa higit 500 siklista lang ang dumadaan sa bike lane sa EDSA Estrella northbound, habang higit 600 naman sa southbound mula alas 6 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pero aminado si Artes na hindi rin kakayanin ng bike lane na i-accommodate ang Hindi rin. 165,000 na motorcycle rider na dumadaan sa EDSA. Kaya ikinukonsidera rin ng MMDA na palawakin pa ang linya o magtalaga ng motorcycle lane gaya ng sa Commonwealth. Alam niyo kung bakit wala masyadong dumadaan dyan? Kasi sa C5 kami dumadaan na. Kasi ang traffic dyan eh. Pwede naman sa C5, pero mas mabilis kasi yung sa EDSA. Lalo na kung papauwi ka. Diba? Sa Cubao, or pinakamabilis talaga yung EDSA. Pero, ang traffic din naman kasi sa C5. Diba? Get sa junction ba yan? So, sa IPI pala, junction tuloy. Pwede naman maging shared. Huwag nyo lang git-gitin or huwag masyadong mabilis yung takbo. Biruin mo kung takbong 20 ako. Siyempre, yung nasa likod mo, motor. Maliban Magano yan, magagalit siya kasi nababagalan sila, di ba? Paano kung nasanggi ka na tapos carbon ka pa, carbon lodi ka. Di ba? Tapos shared, wala akong problema sa shared na yan, di ba? Pero pagka nabangga ka at may nangyari dun sa iyo or sa bike mo, di ba? Babayaran ba nila yon? Di ba? Yun ang tanong dun. Yun ang anihin nyo, ha? Mga kapot-pot. Nahuhuli pa rin po tayo And dyan. At ipaalala ko lang po ang
gamit naming ticket dyan pag nahuli po yung mga Sayang. motorista na gumagamit ng bike lane na hindi naman dapat nandyan, ay matitikitan po yan at makukonfiska yung kanilang driver's license. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Dahil nga po matagal na pong may mga identified bike lane naman po dyan. Nanguhuli pa rin po tayo dyan. At ipaalala ko lang po ang gamit naming ticket dyan pag nahuli po yung mga motorista na gumagamit ng bike lane na hindi naman dapat nandyan, ay matitikitan po yan at makukonfiska yung kanilang driver's license. Para sa Diyos. Estado. Ako si Jason Rubrico. Yan. So, yun na nga. Wala namang problema kung shared, di ba? Basta ang akin lang, basta pagka may nangyari sa'yo, sagutin ka nung nakabangga sa'yo, motorista, o kung sino man. Pati bike mo, di ba? Sagutin nila. So, yun lang guys. Yun ang masasabi ko, di ba? May example din tayo. Hindi lang pang motorsiklo, pati rin naman sa mga ang tawag ito, mga jeep, mga private cars, diba? Meron din naman mga pasaway. So, minsan kasi nilalahat nila na lalo na yung mga tawag dito. Kasi yung nakunan kasi ni Visor is hindi ko alam kung bike to work na ano siya, yung mga mason, yung construction worker. Pero syempre, nagmamadali rin sila. Wala pang ang helmet yun, di ba? I-educate natin sila. Educate natin yung mga siklista na maging disiplinado. Kaya, alam mo na, may mga iba talagang Pilipinong ganyan na makukulit. So disiplina lang talaga yung kailangan. So, yun lang guys sa susunod na video. So, bukas, baka subukan nating mag-bike, no? Sa EDSA. Kung may pumapasok ba na kasi kailan ba yung huling ano ko, pumunta ako ng MOA ng mga alas 4 ng hapon. So, ang hirap pumunta ng MOA lang nakabike ka, di ba? So, yun. Yun lang. So, ingat-ingat guys. Bye-bye. See you soon.